Mga ka-televiewers, ito po yung bago kong design. Bali, maliit lang po ito. Ang sukat po nung tubo sa gitna ay 1/2 lang at ito pong labas na tubo ay 1.75 lang. Yan. Gumawa ko ng maliit kasi para tamang-tama lang na pangsaing, para hindi masyadong malaki, masyadong apoy hindi mas lakas. Yan. At mamaya po ay titisting natin. Yan. Bali, loob po nito, nasa loob po yung tubo ng langis. Yan. Po, nandito na po yung tubo ng langis. Dito po yung dala ng hangin. At ito naman po ay may 16 na butas. Yan, bali 16 yung butas niya. 2.5 po ang laki ng talim ng barena. Ipapakita ko po sa inyo kung nasan po yung tubo. Ito. Yan po, yan. Yan po yung isan. Yan po yung daan ng langis. Binuksan ko po kasi nagtataka ako, may lumalabas na langis dun sa daanan ng blower. Yung pala, yung welding ko, yung flux. Akala ko kanina ay okay na, yung pala nung matagtag. Eh, naka-welding na pa naman itong isang tubular. Tataka akong tinisting ko. May tumutulong langis. Ayan yun. I-weld ko muna uli. So, babayan na lang po nyo mga ka-televiewers yung pagkagawa ko ng pinakang housing nito. Ayan. Yan po mga ka-televiewers, sinubukan ko magawa ng maliit na burner at okay naman po pala. Yan po, cute. Alam niyo po ba ang sukat ng tubo sa gitna ay 1/2 lang po. Ito pong sa labas na, yung pong nasa labas sa tubo ay 1 3/4. Testing lang po yan, pero okay po pala. Ito ang tamang-tama lang na pang saing ng kanin kasi hindi masyadong malaki apoy. At pare ko mas matipid ito. Yan po. Wala po siyang pinakang holder. Gagawa po ako, kaya subabayan po ninyo ha yung aking paggawa ng pinakang house ng burner na to. Napakaganda na po yun. Subukan natin lakasan. Malakas nga pala. Pwede palang palakasan pala talaga. Ang gagawin natin ng nalang. Gusto natin yung langis. Bali yung design po nito, nasa loob na po nito yung tubo na dinadaanan ng langis. Mga ka-televiewer, ayun po, pinis ko na po yung apoy niya. Ayan. Kaya tamang-tama lang po talagang pang saing. Kasi yung una kong ginawa, mas malakas ang apoy, medyo malaki bunganga. Yung pangalawa, medyo malaki doon. Ang diameter ang ginawa ko ay parang mga 4.5 inches. Malakas pa rin sa apoy. Ito ginawa ko. Ayan. 1.5 na lang yung diameter. 1.75. Then 1/2 yung nasa gitnang tubo. Ito na yung patak ng rose oil. Ito yung rose oil. Wala na po pala. Lalagyan natin. Ayan po yung mga inipon ko na pinag-change ng aking motorsiklo. Lagyan pa natin yung rose oil. Yung cup na yan po, pansamantala pa lang po yan.
lalagyan ko po ng housing ito, tsaka lalagyan ko talaga stainless na pinakang tangke para all stainless lahat, mas malinis tignan. Oo, kung titignan niya po yung ganda, tamang-tama lang at ang saing. Lalakasin natin ng konti. Ito po yung adjuster na subukan natin palakasin. Yan. Hindi nila kasi gusto sa gitna. Yan po siya pag mahina ang hangin. Nag-uusok. Kaya kailangan talaga may hangin siya. Test natin. Pamitamit na sa amin, mas matipid yan. Mas matipid yan kasi mas maliit. Mas maliit yung patak yan. Ito yung patak ng oil. Over 5 seconds yung patak niya. Po mga televiewers, abangan nyo yung gagawa pag nakalagay na siya sa housing niya. Ang talagang forma niya, tsaka may tangke. Yan po mga ka-televiewers, na-test ko na po ito, okay na. Ito po yung aking repair. Yan, yung ira na yan. Diyan po yung tumatagas sa langis dahil po yung flux ay natanggal na. Akala ko kasi sarado na yun, hindi pa pala. Ayan. Kaya ito po yung napaka-cute na burner. Ang ganito nga po pala yung aking video kasi gagawa po ako ng housing niya. Purong stainless yung gagawin kong housing, kaya sa susunod na video ko na po ipapakita yung kabuuan nito. Kaya abangan po ninyo. Yan, ang ganito na po. Maraming salamat po sa inyong matagang panonood sa aking paggawa nito at may nakakuha kayo ng konting idea, lalong higit po sa inside tube na daanan ng use oil. Yan. Salamat po. God bless. Bye bye.